A pleasant day to each and everyone, and welcome to Eljor 1 North, composed of Eljor Unified Commonwealth, Sangandaan, Caloocan, Malabon, and Bagong Silang. We are blessed to have you join us. Eljor 1 North is part of the worldwide Lord Jesus, Our Redeemer churches. We meet every Sunday for our worship services. If this is your first time to join, we request you to leave a comment and like our FB page so we can reach out to you and welcome you to the family. As we are about to begin our online worship service, we encourage you to have your Bible as we learn more about God together. Again, welcome to Eljor 1 North. We begin in exactly 5 minutes. God bless us all. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever.
church, let us start singing together now. Let's clap our hands kahit nasa mga bahay lang po tayo. Let's shout out to God. Let's praise Him. Amen, amen. And I know He rescued my soul, and His blood has covered my sin. I believe, yes, I believe. And my shame is taken away, my pain is ending His name. I believe, I believe. And I'll raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. My Redeemer, I know He's in my soul, and His blood has covered my sin. I believe, oh, I believe. My shame, and my shame is taken away, and my pain is held in His name. I believe, I believe. And I'll raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives, 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 my Redeemer lives. You lift my burden, and I'll rise with you, and dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Come on, church, sing. Let us with our praises Lord to you, Lord God. Let your name be praised, O God. Let your name be exalted in Jesus' name. Mahal kita, walang hanggan ang biyaya. Bumubuhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmuna hanggang sa pag-ibig, ulitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay.
tinig mo. Siyang gabay sa kasakitan, ngalan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman man, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. 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 Kabutihan mo, O Diyos. Jesus name. Oh God, oh, we bless you, Jesus. Yes, Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love, the dead of night, and you tell me that you're pleasing, that I'm never alone. You're good, good Father. It's who you
It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, sing when I'm seeing many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Undeniable, I can hardly speak. Be so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, you're perfect, God. Oh, you're perfect, Jesus. Lay down this fire, Lord God. Oh, Lord God, let's still your presence, oh God. Before, Lord God, be with us, oh, Holy Spirit, anoint each one of us. Anoint our hands, anoint our voices, anoint our wisdom and knowledge, Lord God. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Because you give, Lord God, what you can do, Jesus. And we will give to you, Lord God, what you can. In Jesus' name, amen.
Good afternoon, brothers and sisters. Welcome to Alger One North. Kami ay natutuwa na makasama kayo sa ating online fellowship. We praise God for the opportunity to sing songs of worship to Him together using this online platform. And salamat nga pala sa ating worship team for leading us in worship. Alam nyo ba, na worshiping God is not just limited to singing songs. Ang pagkakaloob kay Lord ay isa pang form of worship. Malachi 3:10 says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough for it." So, if you want to worship God through giving, we have the info you need for online giving down below. If you cannot give online, okay lang yan. Just contact your local pastor for the pickup schedule in your area. At alam kong excited na tayong lahat na makinig ng Word of God this afternoon. Let's prepare our hearts, Bible and pen as we listen to Pastor Ven as he shares with us today earnest faith or maalab na pananampalataya. Tara, makinig na tayo. God bless you! Purihin ang Panginoon. Magandang hapon mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa atin upang tayo ay sama-samang magpuri, manalangin at mag-aral ng kanyang banal na salita. Kamusta na po kayo? Nawa po kayo ay nasa maayos na kalagayan, may malakas na pangatawan at malusog ang ating pong katawan. Alam niyo po, tayo ay nasa huling linggo ng buwan ng Mayo at ito rin ang huling araw ng May. At alam niyo po ba na sa oras na ito ay meron pong mahalagang okasyon na ipinagdiriwang ang sangkakristyanuhan. Or in Christian calendar, meron pong significant event that we are celebrating sa oras na ito. Kung ano po yon, mamaya malalaman natin. O baka gusto nyong hulaan o trivia, type nyo po dyan sa inyong comment section. Kung ano yung significant event that we are celebrating this day. Bago po ang lahat, magbasa po muna tayo ng dalawang talata sa Biblia. Ang paksa po pala natin ngayon, ang topic na ating pag-uusapan ay about maalab na pananampalataya. Pero bago po natin pagtuunan pa ng lubos na pansin ang paksang yan, basahin po natin ang dalawang talata sa Biblia, Matthew chapter 6 verse 18. At ngayon sinabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Isa pa pong talata sa Aklat ng Gawa, chapter 5, verse 11. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Minsan pa tayo ay yumuko, tayo po ay manalangin, hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon sa panahong ito ng ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na kami po, bagamat sa pamamagitan ng aming pong virtual fellowship, meron po kaming time to worship you, to honor you, to pray, and even to meditate on your word. Kinikilala po namin na ang iyong salita ay makapangyarihan. Sa pamamagitan po nito, kausapin mo po kami, palakasin ang aming kalooban, kami po ay maging matatag at maging mabungang Kristiyano. Pinapanalangin din po namin ang kasalukuyang krisis sa buong mundo. Alam po namin na marami pong naapektuhan, Panginoon, maraming na-infect, at hindi lamang po yung infected,
but even yung mga naka-lockdown, mga naka-quarantine, Panginoon, hindi makapagtrabaho. Lord, pinapanalangin po namin ang bawat isa. Patuloy mo po kaming i-comfort, tanggalin mo po ang takot sa aming puso, bigyan mo po kami ng pag-asa, at kami po ay humihiling, Panginoon, at kami po ay nagtitiwala sa iyo. Alam namin sa iyong tama, perpektong pagkakataon, Panginoon, matatapos din po ang suliraning ito. But for the meantime, we are trusting your love, we are trusting your wisdom, we are trusting your sovereignty, Panginoon. Lord, maraming salamat po. We just entrust to you this time of our meditation of your word. Speak to us, O Lord God, and strengthen our faith. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Muli po, yung unang 2 talata na ating binasa ay may kinalaman po sa event na ipinagdiriwang ng Christendom sa mga pagkakataong ito. Sa Matthew chapter 16 verse 18 na binasa natin kanina, ay ipinahayag ni Jesus yung kanyang intention to build a church. Ang sabi niya, ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. It is the church of our Lord Jesus Christ. And the builder is not Peter, but it is the Lord Jesus Christ. So dito po yung kanyang intention to build His church. Sa chapter 5 verse 11 ng Gawa, makikita po natin na itong simbahang ito na gustong itayo ng Panginoon is already existing. Chapter 5 verse 11. Ito po yung first mention of the church in the book of Acts. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. So meron na pong church o iglesia, simbahan na nag-i-exist nung mga pagkakataong yon. Sino ba yon? Yun po ay yung mga mananampalataya, the assembly of the believers, the fellowship of the believers. Kagaya po ng sinabi sa chapter 2 verse 42 ng Acts. Ang title po ng NIV ron ay The Fellowship of the Believers. Sabi ron, they devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. So yung church po na tinutukoy rito ay yung fellowship of the believers, because ecclesia in the first place ay yung called out ones. They are the assembly or the congregation, the fellowship of the believers. So sila po yung mga tao na nagdi-devote daw ng panahon na mag-aral sa turo ng mga apostol, yung nakikinig ng salita ng Diyos, yung naglalaan ng panahon na mag-fellowship, makipag-ugnayan sa bawat isa, nagpipira-piraso ng tinapay at naglalaan ng panahon para manalangin. So yun po yung church. The church is not a building nor an organization. Yun po minsan yung karaniwang misconception natin. Tara, punta tayo sa church. Or ano ang pangalan ng church ninyo? But the real church and the real meaning of the church is the fellowship of the believers, the assembly of the saints. At alam nyo po mga kapatid, yung tinanong ko sa inyo kanina, ano ang significant event na nangyari ngayong araw na ito? Walang iba kundi yung Pentecost. At alam nyo po, doon sa Pentecost, diyan ipinanganak yung unang simbahan. Yung nabanggit doon sa Acts chapter 5 verse 11, the first mention of the church, bago po nagkaroon ng church, meron munang mga grupo ng mananampalataya, 120 of them. Chapter 1 verse 15 ng Acts, na binabaan ng banal na espiritu. Mas mahalaga basahin natin yung account, okay, ng Acts chapter 2 verse 1 hanggang verse 4. Ang title po rito, sa ang salita ng Diyos, ang pagdating ng banal na espiritu. Pagdating ng araw,
ng pista ng tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. Alam niyo po, ang isang emblem ng Holy Spirit is wind or hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Verse 3 and verse 4, pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Purihin ang Panginoon. Yan po ang kapanganakan ng iglesia, ng church. Araw ng Pentecostes. Bumaba ang banal na espiritu na anyong dilang apoy at nanahan sa 120 disciples na naroroon. Kaya ang church, the first church, is birthed with power. Sila po ay puspos ng banal na espiritu. At kung babasahin po natin ang buong kwento ng mga mananampalataya ng simbahan, ng unang simbahan, ng pagkakataong yon, ay makikita natin ang kanilang impluensya, makikita natin yung impact na kanilang nagawa sa buong mundo. Nakikita natin yung mabilisang paglaganap ng salita ng Diyos at paglaki ng simbahan ng ating Panginoon. Ipinanganak during the day of Pentecost yung church that is vibrant, church that is so impactful, the church that is so filled with the Holy Spirit. Kaya ganun na lamang ang kanilang impluensya sa mundo, sa mga pagkakataong yon. Kaya kung hilingin nga natin, Lord, do it again. Fill your church again with your power and with your Holy Spirit. At hayaan mo na ang simbahan ngayon ay hindi maging isang simbahan na parang relihiyon lang, parang simbahan na gumagawa lang ng ritual at ng tradisyon, at minsan wala ng impluensya at wala ng impact sa kanilang sosyudad, at hindi na lumalago, minsan niya parang patay na simbahan na. Kaya sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng Pentecostes. Nanawa, hilingin din natin na sa bawat simbahan, at ang simbahan ay hindi nga yung building, hindi nga yung organisasyon, subalit yung grupo ng mga mananampalataya. Hilingin natin na ang bawat mananampalataya ay minsan pa mapuspos ng banal na espiritu at magkaroon ng maalab na pananampalataya. When that happens, ano ang mangyayari? Tingnan po natin, babasahin lang natin mabilisan yung ilang talata mula unang bahagi ng Acts hanggang dulo, kung paanong araw-araw nadadagdagan sila, kung paanong iba't ibang klase ng tao, mga religious leader, mga pare, kung saang iba't ibang lugar ay talagang marami ang kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Umpisahan ko po sa chapter 1 verse 15 ng Gawa. So tuloy-tuloy lamang po tayo, babasahin natin ang mga talatang ito. Pero pansinin niyo po na ang mga salitang nadagdag sa kanila, mga bilang ng naliligtas, mga dumaraming mga mananampalataya sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang uri ng tao. Umpisahan ko po, Gawa chapter 1 verse 15. Hindi na po yung buong talata, pero mababasa natin doon, nagtipon ang mga 120, 120 mananampalataya. Chapter 2, verse 41 ng Gawa,
Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag na mananampalataya. Chapter 2 verse 47, araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Chapter 4 verse 4, marami sa mga nakarinig ng kanilang pagtuturo ang sumampalataya. Ang mga lalaki na sumampalataya ay 5,000. Chapter 5 verse 14, nadagdagan pa ang bilang ng mga lalaki at babaeng sumampalataya sa Panginoon. Chapter 6 verse 7, marami pang mga taga-Jerusalem ang naging tagasunod ni Jesus at marami ring pari ang sumampalataya sa Kanya. Chapter 9 verse 31, ang iglesia sa buong Judea, sa Galilea at Samaria, pinalakas ng banal na Espiritu ang kanilang loob, kaya lalo pa silang dumami. Chapter 11 verse 21, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Chapter 14 verse 1, ang nangyari sa Iconium, at dahil sa kanilang pangangaral, maraming Hudyo at hindi Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Gawa chapter 16 verse 5, at araw-araw ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga mananampalataya. Chapter 17 verse 4, marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae na sumama sa kanila. Chapter 19 verse 26, marami ang naniwala sa Kanya rito sa Efeso at sa buong lalawigan ng Asya. Huling chapter ng Book of Acts, pagdating ng araw na iyon, lalong dumami ang pumunta sa bahay na tinutuluyan ni Pablo. Si Paul ay naka-house arrest sa pagkakataong iyon, pero patuloy siyang nangangaral ng salita ng Diyos. Sa aklat ng Pilipos, may patotoo na marami ng bantay sa palasyo at mga naglilingkod sa palasyo ang nakakilala sa Panginoon nung panahong siya ay naka-house arrest. So, ang numero ng mga mananampalataya ay dumami ng lubusan. Nagkaroon sila ng impact sa society at naging maimpluwensya sila ng gusto. May mga katungkulan, mga relihiyosong tao ay nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. And that is our prayer sa simbahan ng Panginoon sa mga panahong ito. At ang simbahan, hindi building, hindi organisasyon, subalit ang bawat mananampalataya. So ang tunay na panalangin natin na ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano ay magkaroon ng maalab na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pananampalatayang ito ay meron pong mga katangian sa kasaysayan ng simbahan. In the book of Acts, the first century church or the church in Jerusalem, at hindi lamang nanatiling church in Jerusalem, nagkaroon ng church sa Antioch, at nung si Paul ay nag-mission, iba't ibang simbahan ang naumpisahan. Subalit yung unang simbahan, ano ang kanilang katangian bilang mga mananampalataya? Sila ay lubhang maalab. Alam niyo po, yan din ang mangyayari sa bawat isa sa atin. If we will just have a faith that is so passionate with the power of the Holy Spirit. Si Jesus, bago siya mamatay, meron siyang bilin sa mga disciples. Ang Great Commission niya is reach the whole world. Pero ang sabi niya, tarry in Jerusalem and wait for the Holy Spirit
until you are endued with power from on high. Bago kayo umalis, hintayin nyo ang banal na Espiritu. Hayaan nyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang magbibigay sa inyo ng marubdob na pananampalataya. At yun nga ang nangyari. Bumaba ang banal na Espiritu sa panahon ng Pentecostes, and the rest is history. They were able to evangelize the known world during that time. They were able to influence the Roman Empire during that time. Ang kanilang buhay, kahit mga ordinaryo silang Kristiyano, ay malaki ang impact na ginawa sa daigdig. Sa early church, may 5 lamang. Maraming katangian silang ipinamalas, pero 5 katangian ang pagtutuunan natin ng pansin. Ang una ron, ang isang Kristiyanong may marubdob na pananampalataya o maalab na pananampalataya sa ating Panginoon, siya ay puspos ng banal na Espiritu. Ang magiging resulta, matapang na ipapangaral niya ang mabuting balita. Pansinin niyo po si Apostol Pedro. Sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 22 to 24. Nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita. Mahaba po yung preaching o yung sermon ni Apostol Pablo. Babasahin ko lang yung portion ng kanyang preaching. Kasi talagang dati ito ay duwag. Pinagkanulo niya ang Panginoon 3 times nung hindi pa siya binababaan ng banal na Espiritu. Iniwan niya ang Panginoong Jesucristo. Nagtatago sa takot. Pero after the outpouring of the Holy Spirit, nagkaroon siya ng maalab na pananampalataya. At ang naging resulta, matapang niyang ipinapangaral ang mabuting balita. Sabi niya, makinig kayo sa akin. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos sa inyo at pinatutuhanan ito ng Diyos sa pamamagitan ng himala at kamangha-manghang ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo mismo ito dahil ang lahat ng ito'y nangyari sa inyo. Verse 23, alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas muli sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilin siya. At ilan nga ang naborn again dito sa preaching ni Apostol Pablo, sa kanyang bold preaching. He is so bold na talagang sinabihan niya yung mga relihiyosong tao na nakikinig during that time, kayo ang nagpapatay sa kanya. Pero with this preaching, one-time preaching, 3,000 was added to the church, nakakilala at nabautismuhan. Minsan, natatakot tayo, naiilang pa tayo sa pangangaral natin. Minsan, we don't want to preach sin or to preach hell. Baka ma-offend yung iba. Minsan, we don't want to preach holiness. Pero ito talagang diniin ni Apostol Pablo ang mabuting balita na si Jesus ay pumunta rito, namatay sa krus para tayo ay iligtas, subalit siya ay muling nabuhay. At alam niyo mga kapatid, hindi lang si Apostol Pablo ang matapang na nangaral ng mabuting balita. Yung mga apostol, alam niyo kung babasahin niyo pa yung mga susunod na kwento ng Book of Acts, sila ay actually kinulong dahil sa pangangaral. At pinagbawalan silang ipangaral ang mabuting balita. Pero ang sabi nila, hindi nila bubusalan ang kanilang bibig. Susundin nila ang Diyos, hindi ang tao. At masaya pa sila kahit sila ay nakakaranas ng pag-uusig. Maipangaral lang ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, hindi nahinto ng persecution yung boldness ng mga disciple to preach the gospel.
Kaya yung binasa natin kanina, yung patotoo ng kanilang impluensya at ng impact nila sa Roman Empire, ganun na lamang. Sapagkat una, may maalab na pananampalataya sila. At yun ay nagresulta sa matapang na pangangaral ng mabuting balita. Kamusta tayo? Kamusta ang ating pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon? Kung hindi natin nararamdaman ito, kung naghahari pa rin sa atin ang takot, yung pag-hesitate natin to share the love of Christ, to share the gospel, the good news of our salvation, suriin natin ang ating sarili. Baka wala na yung maalab na pananampalataya. Baka kailangan na natin ulit na mapuno, mapuspos ng banal na Espiritu. And the Bible commanded us to be always filled with the Holy Spirit. Hindi nababawasan ng banal na Espiritu, pero yung kanyang impluensya at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin, nababawasan. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Holy Spirit. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, nakikinig ako sa message ni Pastor GB at meron siyang hamon sa bawat sa atin at uulitin ko yung magandang hamon na yon. Nawa po hindi matapos itong panahon ng pandemic na hindi tayo nakapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Gamitin natin ang internet, ang social media, Zoom meeting, at iba't iba pa so that we can boldly proclaim the Word of God. If we are really a Christian who is on fire with God, puspos ng banal na Espiritu, matapang tayo na ipapangaral si Kristo. So, ang una pong katangian ng isang Kristiyanong merong maalab na pananampalataya ay matapang na ipinapangaral ang mabuting balita. Pangalawa po, ano ang ikalawang katangian ng early Christians, yung church in Jerusalem? Pangalawa po, namumuhay sa pag-ibig, pagkakaisa, at pagsasakripisyo. Yan po ang ikalawang katangian ng isang Kristiyanong may maalab na pananampalataya. Basahin po natin. Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 44 hanggang verse 47. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian, at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos, nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong inililigtas. Ikalawang katangian po nila, ayon sa ating binasa, masaya raw silang nagkakasama lagi, mahal nila ang bawat isa, sila ay nagkakaisa, at ang kanilang mga ari-arian, pinagbibili nila para may maitulong sa kanilang kapwa na nangangailangan. Inulit po yan sa chapter 4, verse 32, verse 35. Inulit yung pagkukwento, pero panibagong pagsasama-sama ulit nila. At ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Chapter 4, 32 to 35. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya.
Nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan, itinuturing ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa at bahay, at ang pera'y ibinigay nila sa mga apostol, at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Praise God. What an atmosphere. Nawa ganun din ang klima ng bawat simbahan sa mga pagkakataong ito. Masaya raw silang nagkakasama-sama, sila ay nagmamahalan, at sila ay nagkakaisa, at sila ay nagsasakripisyo. Yung kanilang mga lupa raw at ari-arian, ibinebenta ng iba, at yung pinagbentahan, ibinibigay sa apostol, at ang apostol ang bahalang magbahagi nito para sa pangangailangan ng iba. Alam niyo po, kailangan nilang gawin yun ng mga pagkakataong yun. Sila ay persecuted at sila ay minority pa during that time. At dahil sila ay inuusig, walang may magandang kalagayan sa lipunan o kaya ay pinagkakakitaan ang mga ilang bahagi ng simbahan during the time. So kailangan nilang tulungan ang bawat isa. At yun nga ang ginagawa nila. They care for each other because they love each other. And they are united. They are helping each other. Alam niyo po, wala mang persecution sa mga pagkakataong ito. Pero alam naman natin ang kalagayan ng ating panahon. At ito rin ang magandang pagkakataon para tayo ay tumulong sa bawat isa. Let's extend help to one another during this time of pandemic. Alam natin at patuloy nating ginagawa. Pero yan po ay isang tanda na meron tayong maalab na pananampalataya at puspos tayo ng banal na espiritu. Nagahari ang pagkakaisa, ang pag-ibig sa ating mga puso. Alam niyo po, hinahamon ko ang bawat isa. Kami po dito sa North District ay mayroong tutulungang grupo ng tao sa susunod na araw. Okay? Mamaya may ipa-flash dyan sa ating online giving. Kung kayo po na nakikinig ngayon, pwede po kayong mag-support dito po sa gagawin naming pagtulong sa isang grupo ng tao. Hindi po namin babanggitin ngayon, pero magtiwala po kami, magtiwala po kayo sa amin, o kung kaya next week sa aming broadcast ulit ay ibabahagi namin sa inyo ang magandang karanasan ng pagtulong, pagkalinga at pagsuporta natin dito sa grupo ng mga taong ito. Surprise lang sa oras na ito. Pero I challenge each and every one of us. Okay, hindi man tayo grupong tumutulong, pero kung tayo ay makagawa ng mabuting bagay para sa ating kapwa Kristiyano, yan po ay isang tanda na buhay ang ating pananampalataya. Marubdob ang ating pananampalataya. Amen? Na ang ating mga kapatiran, hindi lang numero, hindi lang istatistika, hindi lang members, but brothers and sisters in the Lord, members of our family. Let's help one another. Amen? At nawa yung atmosphere, kahit hindi man tayo nagkakasama-sama ngayon, pero sa Zoom meeting natin, sa ating mga online na pagtitipon, maramdaman natin yung love, yung unity, yung care, and pagsasacrifice sa bawat isa. Pangatlong tanda na tayo po ay merong maalab na pananampalataya. Mga Kristiyanong puspos ng banal na espiritu gaya nung early Christian, nung first century church, nung the church in Jerusalem.
hindi natitinag sa gitna ng pag-uusig o pagsubok. Praise God. Basahin po natin ang kanilang kwento. Sa Aklat ng Gawa, chapter 8, verse 1 to 4. Sa chapter 7, yung dulo ng chapter 7, merong isang first Christian martyr na ang pangalan ay Esteban. Siya ay binato hanggang mamatay dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, dahil sa kanyang pananampalataya. At naging trigger yon, naging mitya yon ng marubdob pang pagpe-persecute sa mga Christian. At sa huling bahagi ng chapter 7, mababasa na natin ang pangalang Saulo. Dito sa chapter 8, mababasa natin ulit ang kanyang pangalan. Siya na ang leader na nagpe-persecute sa church. Basahin po natin. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo ang sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban. So si Saulo, yung Saulo po na tinutukoy rito, ay yung naging apostol Pablo. Si Saulo na nagpapatay kay Esteban, sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban, ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. Kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Ang mga mananampalataya ay nangalat sa iba't ibang lugar, ay nangaral ng magandang balita. Matindi po ang persecution sa mga pagkakataong yun. Pinapatay na yung mga maaalab, yung mga marurubdob talaga sa pangangaral ng mabuting balita. Pero alam nyo mga kapatid, itong mga Kristiyanong puspos ng banal na espiritu, may maalab na pananampalataya sa Panginoon, hindi pwedeng pahintuin ng pag-uusig at ng pagsubok. Yan po ang nangyari. At ang promotor nito, yung magiging great apostle, si Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, pag-pray nyo lang yung mga persecutor nyo ngayon, balang araw, pag hinipo yan ng Panginoon, malaki ang gagampanan yan sa salita ng Diyos. Alam niyo si Apostol Pablo, walang pakundangan sa estado ng mga tao during that time, o kahit sa mga kasarian ng tao, babae o lalaki raw, matanda o bata, dinadala niya sa bilangguan. At yung iba nga, binabato hanggang mamatay. So, there is tremendous persecution sa church during that time. Anong ginawa po ng mga Kristiyano? Nanahimik ba sila? Verse 4, ang mga nananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Persecution does not stop them. Ang ginawa pa ng persecution ay lalo pang lumaganap ang mabuting balita. Bakit? Nung una talagang satisfied sila sa Jerusalem. There is revival in Jerusalem. Sila sama-sama. Pero ang kalooban ng Panginoon, anong sabi niya? You will be witnesses of me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Minsan pag lumalago ang simbahan natin, kontento na tayo Ayaw na nating humayo. Tayo na lang. Magmahalan tayo sa bawat isa. Masaya na tayo. Pero ang tawag sa atin ng Panginoon hanggang to the ends of the earth. Go to your Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Mga kapatid, gagawa ng paraan ng Diyos kung hindi natin tinutupad ang kanyang kalooban. Kaya nga minsan sinasabi natin, may mensahe ang Diyos sa kanyang simbahan sa mga panahong ito.
ginamit niya ang pandemic, ginamit niya ang COVID. Hiwa-hiwalay tayo ngayon. Nasa kanya-kanya tayong bahay, nasa kanya-kanyang barangay, wala tayo sa isang lugar, wala tayo sa isang simbahan, pero nawa gawin natin yung ginawa ng mga Kristiyano nung unang panahon. Saan man sila sa mga pagkakataong yun, hindi sila huminto sa pangangaral ng mabuting balita. Amen? Sinaraman ng pandemya ang pintuan ng ating simbahan, hindi naman binusalan ng pandemic ang ating mga labi para ipangaral ang mabuting balita. May pagsubok man, may pag-uusig man, may problema man, matindi pa rin ang kanilang pananampalataya. Hindi sila natitinag ng problema o ng pagsubok. At yan din ang hamon ng Panginoon sa atin. Amen? Huwag po tayong bibigay. Ayan. Ang pagsubok, daraan yan. Ang problema, bahagi na ng buhay yan. We are in a fallen world. Matapos man ang COVID, meron pa ring mamamatay, meron pa ring maaaring magka-cancer, meron pa ring maa-aksidente, may masusunugan pa rin, may magka-crash pa rin na eroplano. Ibig sabihin, natural calamities will come, pero anuman ang mangyari, we will trust God. Ang problema dito lang sa ibabaw ng mundo. Pero alam nyo, meron tayong hinihintay na pag-asa. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Magtiwala tayo sa Kanya. At ang ikaapat naman po na katangian ng isang Kristiyano na may marubdob na pananampalataya sa Panginoon, siya ay puspos ng banal na espiritu, ay yung tinatawag po nating namumuhay sa kabanalan at katuwiran. Basahin po natin ang kwento ni Ananias at Sapphira sa Aklat ng Gawa, chapter 5, verse 1 hanggang verse 11. Basahin ko na lang po yung verse 11. At in our memory, sama-sama po nating alalahanin kung ano ang nangyari ron. Mahaba-haba rin yung kwento at limitado po ang ating oras. Pero yung naging result of the judgment of sin ni Ananias at si Sapphira, itong verse 11. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at lahat ng nakabalita nito. Bakit ba lubhang natakot ang buong iglesia at saka yung mga nakabalita nito? Kasi noong panahong yun ay talagang nauuso yung pagbebenta nga ng kanilang ari-arian. At merong mag-asawa na gustong maging sikat, ginaya nila si Barnabas. Nung panahong yon, sila ay nagbenta ng kanilang ari-arian. Pero nag-usap daw silang mag-asawa na hindi nila ibibigay ang buo. Kukupit sila. Kukuha sila ng something. Pero ang sasabihin nila, ito ang kabuuan ng aming pinagbentahan. Ayan, okay? So si Barnabas kasi ay nagkaroon siya ng bansag, naging tinawag siyang son of encouragement. Ayan. So siguro ito gusto ring dumami yung kanyang likes o yung kanyang love o yung kanyang share, yung kanyang follower during the time. Makilala rin siya. Pero mali ang motibo. Kumupit. So nung dinala na nung lalaki yung pinagbentahan ng kanilang ari-arian, sabi ni Pedro during that time, ito ba ang inyong pinagbentahan? Sinabi niya, ito lamang. At ganun din yung asawa. Unang namatay yung lalaki. At nagulat siguro yung babae, 3 oras na wala pa yung kanyang asawa. Ayan. Okay, so sinundo niya, pinuntahan sa church. Okay? At nung tinanong siya, ganun din ang tanong. Pero ang sabi niya, yan lamang po
Ang sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Ang asawa mo ay namatay, hindi pa dumarating yung inililibing, at siya ay mamamatay rin. Kaya yung worship service sa church during that time, naging funeral service because of pagsisinungaling sa banal na espiritu. So dalawa ang namatay sa mga panahong yon because of sin. Kaya sabi sa verse 11, because of this incident, lubhang natakot ang buong iglesia at lahat ng nakabalita nito. Nawa ganito rin ang maging pakiramdam ng simbahan at ng mga nanunood sa simbahan, yung mga kakilala ng mga taga-simbahan. Ano yun? Yung sense of holiness and righteousness na ang kasalanan kinatatakutan dahil may judgment ang Panginoon. Hindi na nararamdaman yan minsan sa simbahan. Minsan, sin is tolerated. Minsan, worldliness is accepted inside the church. There is no more sense of holiness and fear of God. Amen? Yung nagkaroon daw ng banal na takot sa Diyos. Di ba? Yan magandang atmosphere. Hindi yung nasa loob ng simbahan parang masyadong casual lang, pati yung presensya ng Panginoon, attend ng worship service, kumakain habang nagpipreach, yung iba nga nag-ML pa habang nangangaral, kumakain ng bubble gum, ididikit sa ilalim ng kanilang upuan. Walang sense of respect to the presence of God, to the Word of God. At minsan, kahit sa mga makatwirang bagay, hindi na naghahari yung holiness and fear of God. Ang isang Kristiyano na puspos ng banal na espiritu, marubdob ang pananampalataya, ay merong ganitong pakiramdam. Meron siyang holy fear of God. At yung iba na nakakakilala rin sa gawain ng Panginoon at nakakabalita nito, ganoon din ang kanilang nararamdaman. Merong respeto sa simbahan. Ayan. At nawa yun din po ang maging atmosphere sa ating church, that kaya merong mga church discipline, kasi we are not tolerating sin in the midst, kagaya ng pangyayari dito. Amen? Buti nga sa mga panahon ngayon, sa ating mga worship service in the presence of God, walang yung mga nangungupit, yung mga unfaithful, yung mga namumuhay sa kasalanan, sa bondage, secret sin. Paano kaya nung panahon na yon ng mga apostol, bigla na lang mamamatay? Okay? But praise God, ang biyaya at ang grasya ng Panginoon ay mayaman. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na hatulan ng ating sarili, mamuhay sa katwiran at sa kabanalan, sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoon. Pero there must be a sense of holiness in the church, in the presence of God. Alam niyo po, yung force sa loob ng simbahan, hindi lamang attracting force. Yung others will be attracted. There should also be a repelling force. Meron ding dapat puwersa sa loob na nagre-repel, nag-aalis ng kabuktutan, ng kasalanan, ng mga hindi makatwirang gawain, sapagkat hindi makakatagal yun sa presensya ng Panginoon. Amen? At if the church is living in righteousness, in fear of the Lord, in holiness, mga kapatid, huwag kang mag-alala sa mga matitisod na miyembro if you preach holiness,
katwiran, hell, sin, sapagkat pag hinatulan ng kasalanan ang patotoo ng early church, lalo pang dadami ang nakakakilala sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Huling-huli, ikalimang bahagi po, ang marubdob na buhay panalangin. Isa pa pong napakahalagang katangian ng maalab na pananampalataya ay yung marubdob na pananalangin sa ating Panginoon. Ito ay isang himala, kwento ng isang himala. Ang himalang pagkalabas ni Pedro sa bilangguan, Aklat ng Gawa, chapter 12, verse 1 hanggang verse 19. Habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. Ayan. Hindi na natin babasahin pa again yung buong kwento. Look at the book of Acts. Alam nyo, napakaraming mga exciting stories in the book of Acts. And these stories are full of lesson na makakapag-strengthen ng ating pananampalataya at magpapakita kung anong klaseng Kristiyano ang meron noon sa first century church, sa unang simbahang itinayo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano raw nangyayari? Dahil matindi ang persecution during that time, may binato na hanggang mamatay. Actually, si James pinugutan na ng ulo at nakalinya na si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro ay nakakulong na sa mga pagkakataong ito. At habang nakakulong daw siya, verse 5, habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. So the church is praying. At alam niyo mga kapatid, habang nananalangin ang simbahan, sa isang senaryo, may ginagawa na ang Diyos. Kumikilos na ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi nila alam. Pero basahin niyo po yung kwento, ano po ang nangyari, yung miraculous escape ni Peter doon sa kulungan. Binabantayan siya, ilang sundalo, 16 na sundalo. Nakakulong pa siya. Meron sa hanay na ito, sa susunod na tarangkahan, hanggang sa labas, merong nakabantay. Pero he was able to pass those soldiers na hindi namamalayan. Siya ay sinamahan at ginabayan ng anghel. Akala nga niya nananaginip siya. Pero nung nasa labas niya na-realize niya na that all that is happening is real. Pumunta siya doon sa bahay na kung saan nananalangin yung mga kapatiran doon sa bahay na yung kumatok siya at sinilip siya nung isa na ang pangalan ay Roda. Tapos bumalik at sabi, naandun si Pedro. Hindi makapaniwala yung iba. Sabi, espiritu niya lang yun. Kumbaga, iniisip nila, paanong naruroon si Pedro? Nakakulong nga, pinapanalangin nga natin. Pero alam niyo mga kapatid, hindi nila alam na yung kanilang prayer is being answered already. And the answer is already in their face. Kaharap na nila yung sagot. Pero makikita natin na powerful masyado ang isang praying church. Maraming mga himala na maaring mangyari pag ang mananampalataya ay sama-samang nananalangin, nagkakaisa. Sa panahon natin ngayon, di ba, there are several calls on prayer. Pray, pray, pray. Even government leaders ay nananalangin. Sabi nila, ang makakatulong lang sa atin sa panahong ito
bawat isa sa atin ay lumapit sa atin sa kanya-kanyang Diyos at manalangin. Malaki ang nagagawa ng panalangin. At ang isang Kristiyano na may maalab na pananampalataya sa ating Panginoon ay may buhay panalangin. Kasama ang buong simbahan, sila ay nananalangin para sa gumawa ng himala ang Panginoon sa sitwasyon. Alam niyo po, minsan pag minemeditate ko itong story of the miraculous escape of Paul to Peter, mapapangiti ka na lamang. Kasi totoo, yung mga panalangin mo minsan, yung sagot kaharap mo na hindi ka pa makapaniwala. Tayo rin mga kapatid, darating ang pagkakataon o kaya marami na tayong karanasan. Talagang mga kamanghamanghang provision ni Lord, mga kamanghamanghang protection ni Lord, mga kamanghamanghang answer sa ating mga prayers, kaharap na natin. Minsan, hindi natin mapaniwalaan. God is doing miracles upon miracles sa ating buhay, resulta ng ating marubdob na panalangin. Ang makapangyarihan ang Diyos, ang panalangin ay kasangkapan ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen? Pero pag tayo ay nananalangin, sinasabi natin, makapangyarihang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay, kumilos ka sa aming sitwasyon. At maging sa panahong ito, patuloy tayong manalangin. Huwag tayong magsawang manalangin. Let's come and ask for the love of God, the wisdom of God, and sovereignty of God sa atin pong sitwasyon. At sasagutin niya ang ating panalangin. At magugulat na lang tayo, answered prayer na tayo, sinagot na ang ating panalangin, namamangha pa tayo. Praise God. Glory to our God. Kagaya po ng early church, sila po ay naging influential, so impactful ang kanilang testimony, they were able to reach the known world during that time. Kung tayo rin po ay mapupuspos ng banal na espiritu at pananatilihing nagliliyab, maalab ang ating pananalangin, maalab ang ating pong pananampalataya. Yung fire of the Holy Spirit ay patuloy na nagre-reside sa bawat isa sa atin. What will happen? We will impact our community, our family, our world sa mga panahong ito. Bakit? Makikita kasi sa atin that we are bold in preaching the gospel. That number 2, there is love, there is unity, and there is sacrifice in our midst. Number 3, there is a sense of holiness and righteous living sa atin bilang mga mananampalataya. And lastly, our prayer is fervent. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid, at nawa manatili ang alab sa ating puso at manatili tayong puspos ng banal na Espiritu. Happy Pentecost Sunday sa bawat isa sa atin. God bless you and be a blessing. Maraming salamat Pastor Ben sa napakagandang mensahe mo sa hapon na ito patungkol sa maalab na pananampalataya. Truly God is faithful na binigyan tayo ng matapang upang ipangaral natin ang mabuting balita sa mga tao na wala pang ganap na relasyon. At naway mamuhay tayo sa pag-ibig at pagkakaisa at sakripisyo. Kamuhian natin ang kasalanan at mamuhay tayo sa kabanalan. Huwag tayong bibitaw sa ating pangako. At pagningasin natin ang ating pananalangin. Pwede ko bang anyayahan ang bawat isa sa pagtatapos sa pamamagitan ng pananalangin? Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong pagmamahal at katapatan mo sa amin. Dinadalangin ko, Panginoon, na makasunod kami sa pinag-uutos mo
na wala kaming sawang ibahagi ang iyong salita sa mga tao. At patuloy ang pag-ibig mo ay maranasan namin sa araw-araw sa kabila ng aming mga sitwasyon. At makita ang pagkakaisa malasakit ng bawat mga anak mo. At dinadalangin ko din, Panginoon, na lumakad kami ayon sa kabanalan at kamuhian namin ang kasalanan dahil Ikaw, Panginoon, ang nagligtas sa bawat isa sa amin. Pinangahawakan namin, Panginoon, ang mga pangako mo sa amin na sinasabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iniiwan at di pababayaan, at maging malalim kami sa aming pananampalataya. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat at paggabay mo. Mas lalo mo pong pagtibayin ang bawat isa sa kabila ng aming sitwasyon ngayon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all.